Welcome to Donmar TV News Channel. Ayon kay COMELEC Commissioner Rowena Guanzon, bukod sa ito ay makapangyarihan nga Monica na politiko, hindi rin ito tumatakbo o kumakandidato sa ngayon. Sinabi na ni COMELEC First Division Presiding Commissioner Rowena Guanzon kay Senator Vicente Soto III kung sino ang kanyang tinutukoy na senador na nang iimpluwensya o mano kay Commissioner Amy Ferolino. Ito ang dahilan kaya hindi agad na ilabas ang resolusyon sa disqualification cases ni Marcos sa First Division kung saan si Ferolino ang punente o naatasang magsulat ng desisyon. Dagdag pa ni Guanzon, alam na din ito maging ng asawa ng senador. I already named him to Senate President Soto. So the public will just have to wait on that. Let's focus on Bongbong Marcos. This is the second time I'm fighting another Ferdinand Marcos. Subalit binigyang diin ni Guanzon, ang mahalaga sa ngayon ay hindi ang pagkakakilanlan ng mambabatas na ito, kundi ang katotohanan na si Marcos ay disqualified tumakbo bilang Pangulo. Bagamat wala na anya siya sa komisyon, patuloy siyang magsasalita sa kanyang boto na i-disqualifika si BBM. Kaugnay nito, inakusahan ni Guanzon si Commissioner Ferolino na pinatay nito ang kanilang boto ni Commissioner Marlon Casquejo sa hindi agad paglalabas ng resolusyon ng kaso. Commissioner Ferolino did this so that both of us, Commissioner Casquejo and I, cannot cast our votes. I think they suspect that Commissioner Casquejo is also for DQ after I released my vote on January 17. So it's not just my vote that's being defeated by our junior member. Pagkatapos magretiro ni Guanzon bukas February 2, hindi na makasama ang kanyang boto. Samantala si Commissioner Casquejo ay hindi na rin makakaboto dahil lilipat na siya ng 2nd Division bilang Presiding Commissioner sa Huwebes. At ang dating Presiding Commissioner ng 2nd Division na si Socorro Inting ay mapupunta sa 1st Division at magiging acting chairman ng COMELEC dahil bukas din na Monica ay kasama sa magretiro sina Chairman Sheriff Abbas at Commissioner Antonio Co. At sa mangyayaring reshuffling ng COMELEC Commissioner, hiniling ni Guanzon na i-reshuffle ang kaso ni Marcos. Layon anya nito na mapunta sa ibang punente o commissioner in charge ang kaso at susulat sa desisyon na iwala na rin anya ni Ferolino ang pribilehiyo bilang punente. Commissioner Socorro Inting will be taking my place as the presiding commissioner of the 1st Division, and then so she will vote on the DQ. Now, because there is this reshuffling of commissioners, this case should be re-raffled. It should no longer be in Commissioner Ferolino's hands. Muli ring kinwestiyon ni Guanzon kung hindi nabayaran si Ferolino, bakit hanggang ngayon ay wala siyang nasulat na punensya. Wala pang pahayag sa ngayon na Monica si Ferolino sa mga kasong sinabi o sa mga bagong sinabi ni Commissioner Guanzon. Ngunit makailang ulit na rin itong sinabi na hindi niya pinatatagal o may intensyon siyang patagalin itong paglalabas ng desisyon sa kaso ni Marcos. Umapila na rin ito o umapila din si Ferolino kay Guanzon na tigilan na umano ang mind conditioning sa publiko na may delay sa kaso ni Marcos. Samantala, Monica, para na rin sa kaalaman ng ating mga kababayan, bukas dahil magre-retiro na nga itong si Commissioner Guanzon, si Chairman Sheriff Abbas at isa pang commissioner na si Commissioner Antonio Co. Ibig sabihin sa 7 commissioner ng COMELEC ay 4 na lamang ang maiiwan. So sa ngayon ang hinihintay o ang maraming tanong kung sino ang i-appoint ngayon ng Pangulong Rodrigo Duterte na bagong chairman ng komisyon at ang iba pang karagdagan na 2 commissioner ng COMELEC. COMELEC 1st Division Presiding Commissioner Rowena Guanzon constantly accused that Commissioner Amy Ferolino is intentionally delaying the release of her ponencia or resolution over the consolidated disqualification cases of Ferdinand Marcos Jr.
Guanzon is set to retire tomorrow, February 2, together with Chairman Sheriff Abbas and Commissioner Antonio Co. Meanwhile, Commissioner Marlon Casquejo will also be transferred to the 2nd Division on Thursday as presiding commissioner. Thus, Guanzon believes Ferolino defeated her and Commissioner Marlon Casquejo's votes due to the alleged undue delay. After retirement, Guanzon's separate opinion or vote will no longer be relevant. Commissioner Ferolino did this so that both of us, Commissioner Casquejo and I, cannot cast our votes. I think they suspect that Commissioner Casquejo is also for DQ after I released my vote on January 17. So it's not just my vote that's being defeated by our junior member. Guanzon appeals to the poll body to re-raffle the cases to a new ponente or commissioner in charge who will pen the resolution. Ferolino also allegedly lose the privilege to write the decision. Commissioner Socorro Inting will be taking my place as the presiding commissioner of the 1st Division, and then so she will vote on the DQ. Now, because there is this reshuffling of commissioners, this case should be re-raffled. It should no longer be in Commissioner Ferolino's hands. Commissioner Ferolino, on the other hand, maintains her stand with dignified silence. Kampo ni Vice President Leni Robredo. Kasi alam mo yun, natatawa akong hindi ko maintindihan din eh. Ewan ko kayo kung ano yung masasabi dyan. Yung kanyang bagong ads na TikTok, na may binubunot siya, gumagano siya. Di ba? Dati ganon eh. Ngayon may binubunot. Well, pag-usapan natin, natatawa talaga ako dyan. Kasi Office of the Vice President eh. Tapos ganon nakikita natin. Parang ang babaw ng galawan, ano? Okay. Pangalawa na ating pag-usapan ay yung tungkol pa rin sa COMELEC, hindi pa ho tapos eh. Hanggang ngayon ay muusok pa rin ang bumbunan ni Guanzon sa galit sa kanyang mga kasamahan doon. Hindi ko alam kung ano yung kanyang maigpit na ginagagalit na atin pong pinabantayan. Okay? Pangatlo, ito hong, alam ba ninyo, isa pa ito eh, no? Yung mga anti-Marcos, meron ng conclusion. Fake daw yung assassination plot. Hindi raw yung totoo. Wow. Nag-iimbestiga pa ang pulis at NBI. Sa kanila tapos na. Ewan ko. Itong ads, TikTok, Office of the Vice President. Alam nyo kaya ako nagka-interest. Hanggat maaari ayaw kong talakayin, ayaw kong pag-usapan yung mga maaaring personal. Pero dahil politika ito, ating binabasa ang sitwasyon, personal na pagkatao ay kasama sa sinisilid pagkakandidato, lalo na sa national position. Ano? Para lang ho nakakaintindihan. Alam nyo, si Leni Robredo, Vice President, sa ayaw at sa gusto nyo, siya na yung Vice President, wala tayong magawa. Siya talaga yun eh. Napakataas ng posisyon, pangalawa sa pinakamataas na posisyon sa pamahalaan. Office of the Vice President, institusyon. Pero yung napapansin nyo na kanyang mga ads or yung TikTok, parang ang layo sa kanyang posisyon. Abogada, Vice President. Pero ganun ang galaw. Hindi ko alam kung yung producer nito o nasa likod nito may pagmamahal ba siya kay Leni? O pinaglalaroan nila si Leni? Ako naaawa rin ako doon sa mga anak niya kasi bakit yung mga anak niya pumapayag na yung kanyang nanay? Ganun ang dating sa advertisement na parang hindi abogada, parang hindi vice president. Parang galing sa isang lugar na biglang dumating at nagdudukot ng ganun, tapos naggagaganon. Sa palagay niyo makakakuha ng boto sa taong bayan yun? Ganun ba ang quality na gusto maging pangulo ng bansa? Ganun bang klaseng identity ang kailangan ng ating bayan? Bahala na po kayong mag-comment tungkol dyan. Okay? Pangalawa, ito nga pong until now ay mainit pa rin. Talagang lahat inaaway. Kahit galing sa simbahan, nangaaway. Si Commissioner Guanzon. By the way, bukas po yung last day niya. Bukas ay babay na sa COMELEC yan. Retirado na siya bukas eh. Pero hindi pa po tapos ang issue sa disqualification cases. Hindi siya pinapansin ng mga tagaloob ng COMELEC.
Kasi sinira niya yung COMELEC eh. Sinira niya yung institusyon. Kaya wala na pumapansin sa kanya ron. Balita ko, mga staff na lang. Yung matitinong mga abogado at commissioner, hindi na siya pinapansin, pinababayaan na. Kasi last 2 minutes na, kung baga sa basketball, malapit na siyang mag-exit eh. Kaya pinababayaan niya na magngangawa. Isa pa yun. Professor ng law. Siyempre, abogada. Hindi ka na magiging professor ng law, kundi abogada. 7 taon sa COMELEC as commissioner. Ang COMELEC ay isa ring institusyon. Para ding vice president office. Pero bakit kaya ganun sila? Saan bang hanay sila nang galing? Ano bang kulay ang pinanggalingan nila at bakit ganyan? Eh kung ganyan ang magiging kulay ng aking pupuntahan, ayaw ko nang puntahan. O kung ganyang kulay ang aking pinanggalingan, ayaw ko nang balikan. Diba, parang hindi nakakalayo yung kulay ng galaw ni Robredo at saka galaw ni Guanzon. Ano kayang kulay sila? Sino kayang producer nila? Sino kayang nasa likod ng kailang galawan? Parang pababa ng pababa ang level ng kanilang mga sinasabi at galaw. Kapanay-paniwala ba sila? O ating tawanan na lang? Kaligayahan na siguro nila yun eh. Ditawanan lang natin. Ayun na lang. Tama na yun. Okay. Pangatlo na atin pong pag-usapan ay ito nga po. Isa pa ito. Sabi ng mga Marcos o anti-Marcos na naglalabasan sa social media at kahit saan nagko-comment sila, fake daw yun. Assassination plot or tangkang pagpatay kay Marcos, fake daw yun. Dinadivert lang daw yung issue. Binabago lang daw yung issue. Paano magiging fake yun? Hindi naman Marcos ang pinanggalingan ng istorya. Hindi nyo kasi alam ang istorya, kaya nagsasalita kayo ng fake eh. Ang pinanggalingan ng balitang ito ay si Attorney Charita Zamora, Officer in Charge, Department of Justice, Cybercrime Group, na interview ko sa television kahapon. Ang sabi niya, meron na tinanggap siyang impormasyon na may nagpaplano at may nagmi-meeting para sa assassination kay Marcos. Kaya bilang opisyal ng gobyerno at Cybercrime Group, nagsagawa sila ng investigasyon at nakikipag-coordinate sa NBI at PNP. So hindi galing sa kampo ni Marcos yung sinasabing assassination na ito. Gugustuhin ba naman ni Marcos na takutin yung kanyang sarili at ang kanyang pamilya? Alam ba ninyo na ang tangkang pagpatay ay isang matinding paglabag sa batas? May kaso na po kayo. Magplano ka pa lang. Magbanta ka pa lang. Di ba? Unang-una, wala pa nga hong findings ang NBI, ang DOJ, at ang pulis. Bakit sinasabi ng anti-Marcos na fake? Parang palabas lang daw. Hindi nyo alam ang pinagmumulan. Kaya nga ito, makinig kayo, sinasabi ko. Galing sa DOJ ang istoryang ito, hindi galing sa mga Marcos. Ang mga Marcos, biktima lang ng balitang yan. Kaya nga iniimbestigan para malaman ng totoo eh. Eh hindi pa nga tapos ang investigasyon, kauumpisa pa lang. Meron na kayong konklusyon na fake ito. Nasa naman ang kukutin nyo kung ganun? Aber, ganito na lang ang sitwasyon. Yung lahat ng nagsasabi na fake ito, kung sakaling kayo kaya ang makatanggap ng death threat galing sa ibang tao, sasabihin nyo, fake din. Ano kayang mararamdaman nyo pag sinabing papatayin kayo? Dapat kasi isipin din nyo na ang taong pinagbabantaan, napakahirap ng sitwasyon nun. Walang peace of mind yun eh. 24 hours eh. Nag-iisip yun sa kanyang sarili at sa kanyang pamilya. Pagkatapos sasabihin nyo fake, sasabihin nyo hindi totoo. Ano naman kayo? Isip-isip din pag may time. Inuulit ko, kung sakaling kayo makatanggap ng pananakot o death threat, papatayin kayo, hindi nyo alam kung sino. Makakatulog ba kayo? Hindi ba kayo magpapa-imbestiga sa pulis at NBI? Sasabihin ba nyo, fake lang yan? Abay, bahala kayo sa buhay nyo. Sana hindi mangyari sa inyo yun. Di ba?